Umapila si Infanta Mayor Lord Arnel Ruanto sa mga kababayan at sa mga turista na maging maingat sa pagpapakalat ng fake news. Ang kanyang panawagan ay may kaugnayan sa mga nag-viral sa social media ng mga AI-generated pictures, videos at impormasyon hinggil sa paniningil ng Municipal Environmental Users Fee sa bahagi ng Marilaki Highway sa Sitio Camagong o New Little Baguio. Sa mga kababayan po natin at mga turista din sa bayan ng Infanta, be careful po doon sa mga fake news. Ang dami rin nagpakalat ng toll fee. Mali po ito. Hindi po yan toll fee. Ano po? Ayon kay Mayor L.A. Ruanto, ang akala ng mga netizen na nagpapalusot siya, pero pinahintunan niya umano ang paniningil noon pang May 18 o noon pang April dahil nagdudulot ng panganib sa mga motorista. Sinubukan umano ng Local Finance Committee na magpatupad ng ordinansa para sa pangongolekta ng MAUF sa kumpas ng Municipal Administrator sa collection point sa kilometer 90. Pero kinall out niya umano noong May 18. Ang pinagbatayan niya ay ang nangyari noong Biyernes Santo noong Abril na nagdulot ng trapiko sa lugar at nagdulot ng panganib sa mga motorista. Hindi rin umano tama ang hinaharang. Anong akala ng mga netizens natin, nagpapalusot ako nung pinahinto ko ng May 18. Actually, hindi lamang May 18, pinahinto ko siya ng April. And then, dahil siya ay trial, sinubukan ng LFC through the admin. Alam to nung aking municipal administrator dahil siya yung kumumpas dahil nung last 2 weeks ng May, ako po ay naka-vacation leave. So, sinubukan nila na doon sa collection point doon sa kilometer 90 dahil ang pinagbatayan nila yung ginagawa sa Laia, Batangas. Pero ako kinall out ko yun ng May 18 at ang sabi ko talaga hindi po pwede dahil noong April, if I remember mga Friday ng Holy Friday, talaga pong nagkukos ng traffic pag doon ka sa highway magsiset up ng collection point. Pangalawa, wala pa namang collection facility na maayos. So, bukod sa magkukos siya ng traffic, magkukongest, delikado rin sa buhay noong collectors. At saka syempre nung mga turista po natin na hindi naman nila alam, mamadali sila, bigla na lamang madadaanan. So hindi po talaga tama yung hinaharang. Bagamat itinigil na ang pangongolekta ng MEUF sa Marilaki Highway, subalit patuloy na ipapatupad ng lokal na pamahalaan ng MEUF batay sa kanilang ordinansa na nalikha noon pang 2001. Subalit, ang paniningil ay doon gagawin sa point of destination hanggat hindi pa sila nakakapagpagawa ng tourism hub. Iginit pa ng alkalde na kung meron man silang sinisingil na 30 pesos, iyon ay tulong para sa pagpapanatili ng kalinisan at pangangalaga ng kalikasan. Yung simpleng pagtuwang natin sa pagsasaayos ng kalikasan natin, especially, alam niyo, protected area po yan. Kung tutuusin, nung magkaroon ng national highway, mga habitat na-dislocate yung iba. Dati maraming mga bird, hanggang ngayon may mga bird watchers tayo. Siyempre, the more na dumadami ang turista, yung ingay na lamang ng mga motor ding dumadaan, siyempre manabubulabog din natin yung natural na habitat. At may epekto po yan, may epekto yan sa lahat. Halimbawa, 50% ng kanilang nakukolekta ay napupunta sa environmental protection at ang natitirang 50% naman ay para sa turismo. Tinitiyak din nila ang kanilang nakukolekta ay napupunta sa kabanang bayan at hindi sa korupsyon dahil galit sila sa korupsyon. Mayroon din sila umunong pinatutupad na freedom of information. We have a very strong policy against corruption. Meron kaming executive order, zero tolerance talaga on corruption. Wala akong napupunta sa bulsa namin dyan. Yan po direkta sa treasury. Nire-remit po yan. Chine-check ng mabuti. And may freedom of information po kami. So for the media or anyone, pwede kayong magtanong, pwedeng siya sa atin. Bukas po libro yan. Katunayan naman kaugnay sa aligasyon ng MEUF ticket ay pinepeke at siyang ibinibigay sa mga dumadaan. Sa kasalukuyan ay kanila nang iniimbestigahan ang isang kagawad na iniuugnay sa pamemeke ng ticket. Tiniyak din ni Mayor Ruanto na hindi sila mangingimi na panagutin ang mga nasa likuran ng aligasyon. There was a report na na-duplicate daw, di umano. Pero syempre dahil hindi pa po tayo pwedeng magkaroon ng judgment hanggang di po tapos yung investigation. Kasi allegedly, ang nakarating po sa akin, may barangay official di umano na nag-duplicate. So, talagang sasampahan po natin ang kaso.
Pinanindigan din ng alkalde ang kanilang pangungulekta ng MAUF ay legal at nararapat alinsunod sa batas. Marapat din lamang umano na ang mga gumagamit o dumadaan sa protected area ay magkaroon ng moral na pananagutan sa anumang bagay o kalat na kanilang nalika o dinala sa mga protected area. Inihalimbawa pa nito ang kanilang ginawang bayanihan sa paglilinis sa bahagi ng Marilake Highway at doon ay nakakolekta sila ng truck na basura. Nitong nakaraang araw lamang, nagtungo ang alkalde sa Sitio Quiborosa. Sa kanilang dinaanan, personal niya umanong namalas ang mga kalat ng basura at mga plastik mula sa iba't ibang fast food chain na nagkalat sa mga bangin. At ang iba naman ay inanod sa kailugan na kung hindi magagawa ng solusyon ay makakaapekto na sa kabuhayan ng mga katutubo at sa kalikasan. Na lamang yung basura na umaabot na ng ilog. May epekto po yan doon sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga katutubo doon sa ibaba. Dahil basura na yung nakukuha doon sa baba. Ang pangungulekta umano ng MEUF binatay sa Municipal Ordinance No. 30 Series of 2021. Alinsunod sa Article 10 ng Section 5 ng 1997 Constitution na nagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magpataw ng bayarin sa mga gagamit ng likas na yaman sa layuning pangkasiyahan, turismo at iba pa na nakabatay sa prinsipyo ng Local Government Code o Local Fiscal Autonomy. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.